Blessed be the name of the Lord. The book of Matthew, chapter 8, pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko, maging malinis ka, gumaling at luminis nga agad ang kitongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na inutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling at malinis na. Ang pagpapagaling sa katulong ng Kapitang Romano. Verse 5. Pagkatapos ay pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, papuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupang ding mga kawal. Kapag inutusan po ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, Umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Maraming pinagaling si Jesus. Verse 14. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinapalayas niya ang masasamang espiritu at pinapagaling ang lahat na may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Ang paglilingkod kay Jesus. Verse 18. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inuutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao.
Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Verse 23. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon na mangha silang lahat sa sinabi, ano kayang uri ng taong ito, maging ang hangin at mga lawa ay sumusunod sa kanya. Mga Gadarenong pinalaya sa pang-aalipin ng mga demonyo. Verse 28. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila'y nakatira sa libingan. Napakabangis nila kaya't walang sino man dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami? Kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kaniyang mga demonyo, kung papalayasin mo kami. Hallelujah. Papasukin mo kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang mga naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Glory to God. Blessed be the name of the Lord.